Naranasan ba ninyo kailanman ang isang banal na pagkikita kung saan kayo'y nakaramdam at nakakita ng parehong presensya ni Hesukristo? Ang misteryosong at sobrenatural na pangyayari ay naganap sa tahimik na lugar ng Santa Luca sa Hilagang Italia. Ang kwento ay naging buhay sa pamamagitan ng isang batang tinatawag na Juan na may anghel na anyo at mga matalim na mata na biglang kumuha ng pansin ng buong komunidad. Sinabi ni Juan na may direkta siyang pakikipag-usap kay manliligtas, na nagdulot ng malalim na pag-uusap tungkol sa pananampalataya at kabaitan ni Juan. Si Juan, isang 11 taong gulang na batang mula sa simpleng pamilya ng mga magsasaka, ay kilala sa kanyang kabaitan at pagmumuni-muni. Ang kakaibang pangyayari ay naganap sa isang magandang umaga nang makipag-ugnay si Juan sa templo ng Santa Luca at makaramdam ng banal na presensya. Siya ay nagsalita tungkol sa kanyang pakikipag-ugnay kay Hesukristo, na nagdulot ng kagulat-gulat na reaksyon sa komunidad, ang komunidad na itinatag sa kanilang tradisyonal na debosyon at malapit na koneksyon sa simbahan, ay nahati sa pagitan ng mga naniniwala sa saksi ni Juan bilang tunay na himala at ng mga nagdududa dito bilang posibleng panlilinlang. Matapos ang kakaibang pangyayaring ito, si Juan ay naging sentro ng atensyon ng lokal at pambansang media. Maraming tao, kasama na ang mga mamamahayag at teologo, ang nagpunta sa Santa Luca upang hanapin ang katotohanan. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na epekto sa buhay ni Juan at nagbigay ng misteryo sa tahimik na bayan ng Santa Luca. Sa paglipas ng panahon, lalim natin ang pagkakakilanlan kay Juan at sa reaksyon ng komunidad upang makita ang kahulugan ng kakaibang pahayag na ito. Si Juan, isang 11 taong gulang na batang may maamong mukha at malalim na mga mata, ay kilala sa kanilang komunidad dahil sa kanyang debosyon at pananampalataya. Ang kanyang interes sa relihiyon at espiritualidad ay nagsimula noong siya ay bata pa. Sa isang hapunan, habang kasama ang kanyang pamilya, bigla siyang huminto at sinabi, "Ngayon, nanay at tatay, nakipag-usap ako kay Jesus." Inuna-una, inisip ng kanyang mga magulang na ito ay biro lamang. Ngunit ang kahalagahan na makikita sa mga mata ng kanilang anak ay nag-udyok sa kanilang paniwala na may kakaibang pangyayari. Ipinamahagi niya ng may kagalakan ang kanyang karanasan, na detalyado ang kapayapaan sa loob ng banal na lugar at ang mainit na yakap na kanyang naramdaman. Iniulat niya na biglaang nagpakita sa kanya si Jesus na may kislap na nagbibigkis sa kanyang anyo. Ayon sa salaysay ni Juan, ang mga salita ni Kristo ay puno ng tamis at pagmamahal. Nakinig si Juan ng maigi at nagnanais na ipahayag sa mundo ang kanyang natutunan. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng agarang damdamin at pagkamangha sa pamilya ni Juan. Una, natatakot ang kanyang mga magulang na maaaring kailanganin niya ng tulong mula sa isang psikologo, ngunit ang kanyang matatag na paniniwala at kalmadong pagkwento ay nagpabago sa kanilang pag-iisip. Naintindihan nila na dapat nilang harapin ang sitwasyon ng seryoso. Ang balita tungkol sa pagkikita ni Juan kay Jesus ay kumalat agad sa buong lugar, nagdulot ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kaibigan, kamag-anak, at kapitbahay, na nababalot ng di paniniwala at pag-asa. Ang parokya ay lubos na nag-aalala,
at maraming mananampalataya ang nagtipon sa simbahan ni Santa Lucia upang manalangin at maghanap ng espiritual na karanasan. Ang mga pahayag ni Juan ay nagdulot ng malalim na katanungan sa isipan ng lahat. Totoo bang posible ang isang kakaibang pagkikita? Ito ba ay isang pagsubok mula sa Diyos o isang hamon sa mas malalim na pananampalataya? Habang lumalalim ang talakayan sa komunidad, ang pansin ng media at pambansang kahit na ay nakatuon sa Santa Lucia, handang suriin ang nakakabighaning kwento ni Juan at kanyang espiritual na karanasan. Iniulat ni Juan ng maayos ang kanyang kamangha-manghang karanasan ng pagkikita kay Jesus habang siya ay nakatuon sa panalangin sa simbahan. Isang kislap na kulay ginto ay unti-unting kumalat, nagbibigay liwanag sa lugar sa isang higit pangamagi. Naramdaman ni Juan ang isang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan na bumalot sa kanya, na kanyang nalimutan ang lahat ng iba. Sa isang partikular na sandali, namalas ni Juan ang isang presensya sa kanyang tabi. Nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang mukha, nakita niya ang isang lalaking kilala lamang sa pamamagitan ng mga banal na larawan sa Biblia, si Jesucristo. Ang anyo ni Jesus ay napaligiran ng isang kislap na kahanga-hanga. Ngunit ang kanyang tingin ay nagpapalabas ng pag-ibig at walang kahigpitan. Ayon sa salaysay ni Juan, nagsimula si Jesus na kausapin siya ng may mapayapang tinig, nagtatanong tungkol sa kanyang pagmamahal sa pananampalataya at pagkakapatiran. Ipinahayag ni Jesus ang malalim na aral sa espiritualidad, hinikayat ang binata na ipamalas ang pag-ibig at awa sa buong mundo. Sinabi ni Juan na ang presensya ni Jesus ay nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kapayapaan at kasiyahan, ngunit ipinagkatiwala sa kanya ang misyon na ipalaganap ang mga mensahe ng pananampalataya at pag-asa sa kanyang kapwa. Ang balita ni Juan tungkol sa kanyang makalangit na karanasan ay nagdulot ng iba't ibang reaksyon sa komunidad ng Santa Lucia. Ang ilan, na pinamumunuan ng kanilang malalim na pananampalataya at paggalang sa pamilya ni Juan, ay agad na tinanggap ang salaysay ng binata bilang tunay na himala. Ipinahayag nila na nakaranas sila ng malalim na espiritualidad sa pagbisita sa simbahan kung saan naganap ang pagkikita at sa pagtaas ng kanilang mga panalangin na may bagong sigasig. Gayunpaman, hindi lahat ay handa na tanggapin ang napakagandang kwento. May ilang miyembro ng komunidad na nagpahayag ng pag-aalinlangan at nagtanong tungkol sa kahiyahiya ng karanasan ni Juan. May mga nagsasabi na maaaring ito ay isang malikhaing pangarap o kahit na isang ilusyon lamang. Ang talakayan ay kung minsan ay mainit, na may matatalim na diskusyon sa pagitan ng mga naniniwala kay Juan bilang isang propeta at ng mga nagdududa sa katotohanan ng kanyang salaysay. Ang parokya, na ngayon ay nasa sentro ng atensyon, ay nagtawag ng espesyal na pagpupulong upang talakayin ang kakaibang pangyayari. Ang pari mismo ay nagpasyang manatiling patas sa kanyang pag-ugali. Hinihikayat ang komunidad na mag-isip-isip sa nangyayari at magtaas ng kanilang mga panalangin para sa mas malalim na pag-unawa. Sa kabila nito, ang mga reporter at mga kagamitan sa media ay nagpunta sa Santa Lucia nang may pagkamaliksi upang makapanayam si Juan, ang kanyang pamilya, at iba pang mga miyembro ng kongregasyon. Ang bayan ay ngayon ay nasa sentro ng pansin sa pambansang
at pandaigdigang antas, na may iba't ibang opinyon at haka-haka na kumakalat ng mabilis. Sa kabila ng ingay na ito, nanatiling mahinahon at matatag si Juan sa kanyang salaysay, na naniniwala na may espesyal siyang misyon para sa lahat. Ang kwento ni Juan at ang kanyang pagkikita kay Jesus ay lubhang naantig ang komunidad ng Santa Lucia, nagbukas ng mga pagtatalo at pagmumuni-muni tungkol sa pananampalataya, espiritualidad, at posibilidad ng mga himala sa kasalukuyang panahon. Ang komunidad ay patuloy na nahahati sa pag-asa sa isang paghahayag mula sa langit at pag-iingat sa kakaiba. Ang mga buwan ay lumipas at si Juan ay nanatiling matatag sa kanyang paniniwala na itinalaga ang kanyang mga araw sa pagpapalaganap ng pag-ibig, awa, at pag-asa sa mga taong handang tumanggap nito. Maraming residente ng Santa Lucia ay patuloy na dumadayo sa simbahan, nagdarasal, at umaasa na makaranas ng espiritual na koneksyon na sinasabi ni Juan. Ang kwento ni Juan at ang kanyang pagkikita sa Divino ay nananatiling isa sa mga pinakakakaibang at kontrobersyal na salaysay sa bansa. Samantalang bumababa ang pansin ng media, ang salaysay mismo ay tila patuloy na umuunlad. Ang binatang si Juan, na ngayon ay nagiging adulto, ay nagsimulang mag-organisa ng mga munting pagpupulong sa simbahan ng Santa Lucia, nagbabahagi ng mga aral tungkol sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig sa mga taong interesado. Gayunpaman, ang kontrobersya sa likod ng kahihinatnan ng pangyayaring ito ay hindi nawawala. Ang mga erudito at mga panta sa relihiyon ay patuloy na sumusuri sa salaysay, nag-iisa ng ebidensya o mas tumpak na paliwanag. Ang lokal na komunidad ay nahihirapan sa patuloy na dagsa ng mga tao mula sa iba't ibang panig ng bansa, na dumadalo sa mga salita ni Juan. Ang kwento ni Juan at ang kanyang pagkikita sa Divino ay nagtanim ng hamon sa pananampalataya at kawalang kasiguraduhan, nagtatanong sa mga hangganan sa pagitan ng nakikita at di nakikita sa isang mundong kung saan ang siyensya at relihiyon ay madalas na magkaiba, bagaman ang kinabukasan ay nananatiling malabo. Isang bagay ang malinaw, ang salaysay ni Juan at ang kanyang pagkikita sa langit ay mag-iiwan ng isang hindi mabubura na alaala sa komunidad ng Santa Lucia para sa mga susunod na henerasyon. Kung gusto mo pang makita ang higit pang mga salaysay ng pananampalataya tulad nito, ilagay ang "gusto ko ito" sa ibaba sa komento. Hanggang sa muli.